Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. At ang recipe natin sa araw na to ay napakasimple, napakadaling lutuin pero sobrang sarap. Mapaparami kayo ng kanin. Magluluto tayo ng pork chop, bistec Tagalog. At umpisahan muna natin sa paghahanda ng mga sangkap na gagamitin natin. Yung ating bawang ay hihiwain lang natin to ng pinong-pino. At masarap yung bistec Tagalog pag medyo marami yung bawang na gagamitin natin. Tapos yung sibuyas naman natin ay hiwain lang muna natin to ng pabilog. Kasi yung gagawin natin dito, yung outer layer ng ating sibuyas ay gagamitin natin yung pang garnish. Yung iba dyan lagay natin panghuli. At masarap kasi yan pag kinakain pag medyo crunchy pa ng konti. Tapos yung bandang gitna naman ay hihiwain natin yan ng maliliit na dice. Yan yung panggisa natin mamaya. So yung bandang gitna ng sibuyas natin ay hihiwain lang natin sa medyo maliliit na dice. At gagamit din tayo rito ng lemon. Ngayon kung nasa Pilipinas kayo, I do suggest kalamansi na yung gagamitin natin. Marinate na natin yung ating pork chop. Lagay lang tayo ng soy sauce, lemon extract, tapos lagyan natin to ng bawang. Ito yung hiniwa natin kanina ng pinong-pino. Tapos lagyan natin ng crushed black pepper, lagay tayo ng liquid seasoning, tapos lagay na natin yung ating pork chop. Ito yung pinahiwa ko na sa butcher shop na binilan ko. Mga approximately mga half inch yung kapal nito. So gagawin natin, marinate lang natin to. Lalamas-lamasin lang natin. Tapos mas maganda yan pag lagyan nyo ng konting pressure para ma-absorb ng ating pork chop yung ating seasoning. Tapos maganda yan pag na-marinate na natin, balik muna natin sa ating ref for at least 1 hour. After 1 hour, magpainit lang ng konting mantika sa ating kawali. Tapos piprito lang natin yung ating pork chop. Iba-brown lang natin yung both side ng ating pork chop. Moderate flame lang yung gamit natin dito. Ngayon pag brown na yung other side, balik ta rin lang natin. Siguro approximately mga 8 minutes nating ipiprito. 4 minutes bawat side. Tapos prito na natin yung natitira. Ganon din yung gagawin natin. Piprito natin ng 8 minutes, 4 minutes both side. Tapos yung natitirang mantika sa ating pinagprituan, nako, napakasarap niyan. Diyan tayo magigisa ng ating sibuyas. At sangkutsa lang natin yung ating sibuyas, siguro mga nasa 2 to 3 minutes hanggang maging translucent yung appearance. Tapos para maging pasty na yung texture, siguro it takes around 2 to 3 minutes. Tuloy-tuloy lang yung halo, moderate flame. Pag okay na yung ating sibuyas, yung natitirang marination sa ating pork chop, ilagay na natin. Tapos hindi pa yan marami. Magdadagdag pa tayo ng konting tubig para gagamitin natin pampalambot ng ating pork chop. Naglagay na tayo ng isang pirasong broth cubes, asin. Tapos pwede na rin kayo maglagay dito ng konting MSG kung gusto nyo. Haluin lang natin saglit. Tapos lagay na natin yung ating piniritong pork chop. Pag ganito yung ulam nyo, siguraduhin nyo na medyo marami na yung isasain yung kanin. Kasi medyo matakaw sa kanin yung ulam na to. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan natin, sisimmer natin for about 15 minutes. After 15 minutes, malapot na yung ating sabaw. Hindi na natin kailangan palagyan ng cornstarch yan. Yan yung purpose kung bakit naglagay tayo ng maraming sibuyas. Kasi yan yung magpapalapot ng ating sarsa. Balik ta rin lang natin. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating pork chop, bistec Tagalog? Nako, try nyo, napakadali lang, napakasimpleng lutuin, pero napakasarap. Lagay na natin yung ating sibuyas, yung ating onion rings. Tapos takpan natin for 2 to 3 minutes.
At pwede na kayong magsandok ng maraming kanin at tawagin na yung mga barkada o kapamilya. At sigurado po kung nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.